Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat na masugid mong tagapakinig. Tawagin mo na lamang akong Mando, short for Armando. Kasalukuyan ay naninirahan ako dito sa parte ng Javier, sa Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong dekada 90. 18 taong gulang ako ng mga panahon na ito. Ang kapatid ko namang si Anthony nasa edad 13 taong gulang. Isang araw noon ay nilapitan ng tiyahin ko ang aking ina at inayang pumunta sa malayong baryo kung saan naninirahan ng kaanak ng asawa nito. May handaan naman ang gaganapin doon. Sakto namang nakaupo ako sa sala noong mag-usap sila. Tamang kinig lang ang ginawa ko at hindi ako sumabat sa usapan nila noon. Kahit na nababanggit nila ang pangalan ko at pangalan ng mga kapatid ko. Pinayuhan kasi ng tiyahin ko ang aking inang isama na lamang kaming magkapatid para hindi na siya mag-alala pa habang nasa ibang lugar sila. Nang tingnan ako ng aking ina ay saglit kong itinigil ang ginagawa. Nagwika siyang sumabado kami magkapatid sa kanya dahil tiyak niya magugustuhan namin ang lugar na pupuntahan. Tawid dagat pa yun at maraming mga paninda sa baryong pupuntahan namin. Naku ma, alam mo namang hindi ako mahilig sa mga okasyon. Kayo na lang po yung pumunta sa baryong sinasabi mo. Maiwan na lang ako dito sa bahay. Tutol ko kay nanay nun. Hindi pwede anak. Kailangang sumama kayo sa akin para hindi kayo maburyo dito. 2 araw kaming naroroon sa lugar. Walang mag-aasikaso dito. Hindi na ako bata ma. Kaya ko na po yung sarili ko. Kayo na lang pumunta. Maiwan na lang ako dito. Sumabat naman ang tiyahin ko at sinabi niyang huwag daw akong mag-alala. Sasama naman ang mga anak niya, lalo na yung malapit kong pinsang si Makmak. Kaya tiyak na hindi ako mabuburyo sa pupuntahan dahil may makakausap ako nun. Ayoko mang sumama ay wala na akong nagawa pa. Nakumbinsi na ng aking ina at ni Tia Alona ang aking amang sumama kaming lahat sa pupuntahang handaan. Kinabukasan nga ay umalis na kami dahil sa susunod na araw ng handaan nun. Medyo mahaba-habang oras din ang babiyahin namin, kaya't aabutin kami ng mga bandang 4:00 pagdating sa baryong pupuntahan. Tamang-tama umano yun at medyo malilim na ang araw habang maglalakad papasok sa baryo. Hindi na masyadong mainit at makakapaglakad kami na maayos. Makaraan nga ang mahabang oras ay narating na namin ang baryo. Panay lang ang pakikipagkwentuhan ko sa kapatid ko. Medyo naiinis pa kasi ako sa aking ina dahil ginawa niyang pagsama sa akin. Hindi ko masasabing liblib na baryo pa ba ang pupuntahan namin. Marami-rami rin naninirahan doon. May mga naglalaki ang bahay ring nakatayo na yari sa bato. Yun nga lang, may dadaanan kaming malawak na maisan at niyugan bago marating ang bahay ng kaanak ng asawa ng tiyahin ko. Habang tinatahak na nga namin ang malawak na niyugan ay panay ang tingin ko sa bawat gilid. Dahil sa parang may hindi magandang presensya ako nararamdaman sa parting yon. Yun bang unti-unting bumibilis yung tibok ng puso ko at hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko ay para bang may kung anong nagbabadyang panganib sa pupuntahan namin. Natigil lamang ang pagmamasid ko nang kalabitin ako ng pinsan kong si Makmak. Anak siya ng tiyahin kong nag-aya sa aking ina. Bakit may kailangan ka ba? Tanong ko sa pinsan ko nun. Wala. Itatanong ko lang sana kung sino yung tinitingnan mo riyan. Kanina pa kasi kita napapansin hindi mapalagay at parang may hinahanap ka. Ano kasi? Ewan ko ba? Pero bigla akong kinabahan insan eh. Di ko alam kung bakit. Tugon ko sa kanya at sinabi ang totoong nararamdaman ko. Baka naman naninibago ka lang. Ito pa lang kasi ang unang pagkakataong makakapunta ka dito sa lugar ng kaanak ni tatay. Huwag ka mag-alala, insan. Sinasabi ko sa'yo, magugustuhan mo dun sa bahay ng tiyahin ko.
Malapit lang yung ilog dun. Marami silang mga pananim na prutas. Pwede tayo manguha. Kanya. At taas nung ipinagmayabang kung gaano o mano kaganda ang pupuntahan namin. At tiyak ay hindi ako mabuburyo sa loob ng 2 araw na pananatili namin doon. Ako naman para wala nang maraming usapan pa. Oo lang ako ng oo at hinayaan ng pinsan kong ibida ang mga bagay na meron sa pupuntahan namin. Paglipas nga ng ilang sandali ay nakarating na kami sa bahay kung saan may gaganaping handaan. Maayos kaming inasikaso at talagang busog na busog ako ng mga sandaling ito. Kitang-kita kong totoo ang sinasabi ng pinsan ko. Nang matapos na akong kumain at lumabas ako ng bahay para makalangap ng sariwang hangin, natanaw kong maganda at malawak ang hardin ng bahay. Rinig ko ang lagaslas ng tubig mula sa ilog. Nang ibig sabihin lamang ay malapit lang doon ang ilog na sinasabi ng pinsan ko na ito. Sa likuran naman ng bahay ay malawak na taniman ng mga prutas. Nakita ko pang ang hitik na hitik sa bungang puno ng lansones at mangga kaya't hindi ko tuloy maiwasang mamangha at matakama. Ano? Manguha tayo ng lansones? Nakangiting tanong sa akin ni Makmak. Sabay kindat ng makalabas na ito ng bahay at lumapit sa akin. Sira, wag na. Mamaya mapagalitan pa tayo na may-ari Sus, hindi. Mabait ang kapatid ng tatay. Hindi yan magagalit. Teka sandali lang at magpapaalam lang ako. Anya, sabay bumalik sa loob ng bahay. Wala pa mang ilang minuto ay bumalik na ito at may bitbit na plastic. Hinayaan niya akong pumunta sa bakuran ng bahay para manguha ng mga hinog na prutas nun. Bagya na lamang akong natawa dahil sa kahit kailan talaga ay napakatakaw niya. Kakakain lang ay kakain na naman ng prutas nun. Halo-halo na yung mga kinakain, mamaya niyan impatyo pa yung kalalabasan namin dahil sa katakawan. Hindi na nga nagpapigil ang pinsan ko. Kaagad na siyang nanguha ng lansones at mangga. Matapos manguha ay tinanong ko siya kung bakit marami siyang manggang kinuha nun. Maubos niya bang kainin ng lahat ng yon? Umiling-iling naman ito at sinabing gagawin daw naming pulutan mamayang gabi ang mangga. Masarap umano ito, lalo na kung isasawsaw sa toyo na may asukal. Ba't talagang napakalasinggero mo Dami mo nang alam tungkol sa mga ganyan. Parang ikaw hindi Natawa na lamang kami sa isa't isa nun. Nung sumapit na ang kinahapunan ay inaya ako ni Makmak na maglibot-libot sa baryo. Ipapasyal na umano ako para hindi ako maburyo. Nang magpaalam kami sa aking ina ay pumayag naman ito pero bago kami lumabas ng bahay, binilinan kami ng tiyahin ni Makmak na siya may-ari ng bahay na mag-iingat kami at huwag nang masyadong magpaabot ng gabi. May mga napapabalitang aswang kasi dito sa baryo at bagong Yanggaw. Ang sabi dyan raw mambibiktima malapit sa may niyugan. Kaya kung pwede lang wag na kayong magawi pa doon Naiintindihan nyo. Tumango lang ang pinsan ko. Pero alam kong hindi niya sineryoso ang sinasabi ng tiyahin niya. Ay siya sandali. Mas mainam pang pasamaan ko na lamang kayo kay Alberto. Hindi ako mapanatag kung kayo-kayo lang ang maglalakad dyan sa labas Baka mamaya may mangyari pa sa inyong hindi maganda. Mabilis na tinawag ng tiyahin ng pinsan ko ang anak nitong si Alberto. Kaidaran lang din namin ito ni Makmak. Nang makalabas na kami ng bahay at nagumpisa ng mamasyal, hindi ko mapigilan ang sarilit na itanong ko na kay Alberto ang tungkol doon sa sinabi ng kanyang ina. Kung totoo ba yon? Alin doon? Yun bang sinabi niyang may bagong Yanggaw dito sa baryo namin? Balik na tanong niya sa akin. Oo, yun nga. Totoo ba talaga yun? Totoo yun. Nakaraang gabi nga lang may hinabol na taga rito Kwento sa amin ng hinabol ng bagong Yanggaw. Nakakatakot tsaka napaka-agresibo daw ng Yanggaw. Yung talagang balak siyang biktimahin. Mabuti na lang talaga at nagkataong galing siya sa bukid kaya may dala-dala siyang itak. Kung wala na ko baka nabiktima na siya. Kwento ni Alberto. Teka, bakit naman hinabol siya ng bagong Yanggaw? Inabot ba siya ng gabi sa pag-uwi? Tumpak.
Inabot ng dilim si Mang Tinong sa bukid. Kaya't gabi na siya nakababa at yun na nga. Habang naglalakad siya sa daan at nasa parting niyugan na, doon na nakaramdam na parang may nakasunod daw sa kanya. Nung lingunin niya nga kung sino yung nakasunod, hindi niya namumukaan yun dahil sa sobrang nakakatakot na itsura. Isa pa, masyadong naging mabilis yung pangyari dahil paglingon daw ni Mang Tinong, hinabol daw siya nun. Dagdag niya pang wika. Magmula noong napapabalitang bagong Yanggaw, ay sunod-sunod na rin umano ang nagkakandamatayan ng mga alagang hayop. Lalo na sa parte ng palayan. Gaya na lamang ng mga pato, bibe at maging ang kalabaw ay hindi na pinapalagpas ng bagong Yanggaw. Kaya nga doble ingat ang ginagawa ng mga tao noon. May mga nagboluntaryong abangan at huntingin nilang aswang oras na maminsala ulit sa baryo. Ilang gabi ding walang tulog ang mga kalalakihan para makita at matsyempuan ng aswang. Pero lahat sila'y nabigong makita at mahanap ito. Kaya ngayon ang ginagawa ng matatanda ay hindi na pinapaabot pa ng dilim sa labas ng kani-kanilang bahay ang mga kabataang edad 10 taon pababa. Maging ang buntis at matandang may karamdaman na sa katawan. Dapat bago pumatak ang dilim ay nasa loob na ng kanya-kanyang bahay ang mga kabataan at matatandang alam ng lahat na mabango sa bagong Yanggaw. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba yung mga sinasabi ni Alberto o hindi. Kung iisipin, parang napaka-imposibleng mangyari. Pero kung pagbabasihan yung mga kinikilos at pananalita niya, parang totoo talagang nangyari yung mga sinasabi niya eh. Yung tipong hindi siya nagbibiro. Samantalang yung pinsan ko naman ay bigla na lang itong tumawa ng malakas sabay sabi niya, Talaga bang totoo yung mga sinasabi mo, Insan? Alam mo kasi parang hindi kasi kapanipaniwalang may aswang eh. Yung sinasabi mo Yanggaw. Alam ko namang hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, Insan. Pero nagsasabi ako ng totoo. Maniniwala ka lang kapag sa'yo na nangyari mga bagay na nangyari dun sa matandang si Mang Tinong, no? Kapag ikaw na yung hinabol ng aswang. Nauwi na nga sa asaran ng sanay usapan naming tungkol sa aswang. Dinala kami ni Alberto sa mga magagandang tanawin. At noong pumatak na ang alas 5 mahigit ay nag-aya na itong umuwi sa bahay nila. Mamayang gabi raw ay mag-iinuman kami. May natira pa siyang alak doon sa bahay at yun ang iinumin namin. Sa pag-uwi nga namin ay nakaramdam na naman ng gutom si Makmak. Kaya't inaya niya akong kumain kaming dalawa para mamaya kapag mag-iinuman ay pareho kaming busog. Sumabay na nga akong kumain pero kukonti lang ang kinain ko. Dahil kanina habang naglalakad-lakad kami ay pumapak din ako ng lansones. Nang tingnan ko naman si Makmak ay kitang-kita kong sarap na sarap ito sa pagkain. Parang walang kabusugan. Matapos kumain ay nag-aya na si Alberto na mag-inuman kami. Sinabi naman ng aking ama na sa kanilang lamesa na kami pupwesto. Kung mag-iinom umano kami para makita nila kung sino ang mga taong lalapit sa amin. Nung tingnan ko naman ang pwesto ng pag-iinuman, may nakita akong 3 lalaking nakaupo. Isa sa mga lalaking nakaupo ay kakaiba kong tumingin. Pailalim yun. Parang may galit sa mundo at parang binagsakan ng langit ang pagmumukha niya. Na mga sandaling ito ay hindi ko mawari kung bakit bigla na naman akong kinakabahan. Nang makalapit na kami sa pwestong itinuro ni Papa, ngumisi ang lalaki't hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Kakaibang pagkakangisi nito, Sir Seth. Dahil sa para siyang asong nababaliw. Idagdag pang mayat-maya ang pagpunas ng laway na parabang, alam mo yung nakagat ng aso, yung hindi niya mapigilan yung maglaway. Hindi ko nalang pinansin pa ang kakaibang kinikilos niya. Bagkos ay ibinaling ko na lamang sa iba ang aking pansin. Nang sa ganoon ay hindi ako malatang panakanak ang tinitingnan ko rin ito. Baka mabastusan yung lalaki kapag nalaman itong tumitingin din ako eh. Lalo na't dayuhan lamang ako noon. Dito na lang kayo sa kabila mag-inuman. Pag-aayang wika sa amin ng isa sa mga kaanak ni Makmak. Kaagad naman kaming lumipat ng pwesto sa kabilang lamesa. Dahil may ibang tao palang pipwesto sa kinauupuan namin noon. Nakahinga ako ng maluwag dahil ang buong akala ko talaga'y magiging kainuman na namin ng 3 lalaking
Mukhang may kulang pa sa pag-iisip yung isa. Nagumpisa na kaming mag-inuman. Habang nag-inuman ay panay ang kwentuhan ng mga masasayang bagay. Sa paglipas ng mga oras ay hindi na ubos-ubos ang pagkikwento ni Alberto tungkol sa mga dalagang pinopormahan niya. Hindi din naman nagpatalo ang pinsan ko. Nagpasiklaban sila sa mga dalagang nililigawan umano nila. Ako naman, hindi ako mapakali sa kinauupuan ko. Napansin ko kasi na panay ang tingin ng isa sa mga lalaking nasa kabilang mesa sa kapatid kong si Anton. Nakaupo lamang si Anton sa tabi ng aking ina habang nakikipagkwentuhan si Mama. Kanina pa masama ang pakiramdam ng kapatid ko. Ayaw namang matulog doon sa silid na matutuluyan kung ito lang mag-isa. Kaya ang ginawa ni Mama ay pinatabi niya lang muna si Anton. Mamaya niya na lamang ito ihahatid sa silid kapag yung tipong talagang antok-antok na. Pansin kong kakaiba ang pagkakatitig niya sa kapatid ko. Dahil sa parabang may lihim na galit ang lalaking yun sa kapatid ko at parang anumang oras ay tambangan niya ito sa labas ng bahay. Palihim ko namang sinisipat sa gilid ng mga mata ko ang lalakit nagwika sa aking isipan ng huwag ka lang talaga magkakamali ngayon. Talagang yayariin kita kapag may ginawa kang hindi maganda sa kapatid ko. Natigil lamang ang pag-iisip ko nang tapikin ako sa balikat ni Alberto at inabutan ng alak. Oh, tulala ka na naman dyan. Naman ko naman talaga. Pustahan tayo, babae na naman yung nasa isipan mo, no? Pabiro pang wika sa akin ni Makmak sabay bumungis-ngis nun. Sa paglipas ng mga oras at sa pakiramdam ko ay tinatamaan na ako ng alak. Sakto namang ubos na ang alak na iniinom namin. Ang buong akala ko ay titigil na kami sa pakikipag-inuman pero humirit pa si Makmak at sinabing bitin pa umano siya. Ano na raw kasi kaming nag-umpisang nag-inuman kaya't bitin na bitin pa rin. Sige, bumili lang tayo ng alak sa tindahan. May bukas pa naman ngayon eh. Yun oh, buti naman at naisipan mo yun Insan. Saglit at sasamahan ka namin ni Insan Mando. Anya, at tumayo na rin. Nako, wag na. Ako na lang bibili. Malapit lang naman eh. Hindi pwede. Kailangan samahan ka namin ni Insan. Di ba Insan? Oo nga naman Alberto. Sasamahan ka na namin para naman may kakwentuhan ka sa daan. Hindi na nakahindi pa si Alberto. Kakamot-kamot sa ulong pumayag na siya. Nilapitan niya ang kanyang ina at nagpaalam ditong lalabas na muna kami saglit dahil bibili lang ng alak. O siya, sige. Mag-iingat kayo sa daan na. Pagkatapos bumili, bumalik na rin kaagad dito sa bahay at huwag na kung saan-saan pa magpupunta. Ikaw Alberto ha, huwag ka nang dumaan pa doon sa kaibigan mo. Umuwi na kayo kaagad dito. Alam ko na po yan ay. Sige na, alis na po kami. Bibili lang kami ng alak. Bago ako makalabas ng bahay, nakita kong titig na titig sa akin ng lalaking nasa kabilang lamesa. Alam mo yung parang pagtitripan ako. Hindi naman sa nanguhusga ako ng tao pero yun talagang nararamdaman ko noon. Nakailang beses ko pang ipinilig ang ulo para maalis ang kakaibang takot na tumatakbo sa isipan ko. Naisip ko kasi na kung paano pala kung ang lalaki nyo ng taong nayanggaw, di nagkanda loko-loko na. Todo hanap ang mga kababari sa taong nangyaw tapos yun pala, nasa inuman pala't nakikitagay. Alberto, mamatanong ko lang, kilala mo ba yung lalaking nasa kabilang mesa? Tanong ko kay Alberto habang naglalakad kami papunta sa tindahan. Saglit na nag-isip si Alberto kung sino ang taong tinutukoy ko. Nung maliwanag kong nasabi sa kanya kung sino doon sa mga nag-uumpukan, tumango ito at nagwikang kilala niya ang dalawa doon. Mga taga-Karatig Baryo ito at kaibigan ng kapatid niya. Pero yung isa na sinasabi kong tumitig sa akin ng hindi maganda, hindi daw niya kilala. Baka kaibigan siguro yun o kakilala ng isa sa mga kaibigan ng kuya niya. Baka ganun lang talaga siguro kung tumingin yung taong yun tol. Yan mo na lang, huwag mo nang pansinin. Wika pa ni Alberto sa akin. Iniba na nga namin ang usapan. Panina ang kwentuhan namin na mga nakakatawa habang naglalakad. Paminsan-minsan pa nga ay nagpagewang-gewang ang pinsan kong si Makmak at mahalata mo ritong may tama na.
Tapos sasabihin pang nabitin sa alak. Halos hindi na nga makalakad ng maayos at panay pang bungisngis na akala mo nagpapabilang ng ngipin. Biniro naman siya ni Alberto na baka mamaya niya na mamulot siya ng palaka sa daan o kaya magtawag ng uwak. Huwag na huwag niyang gagawin yun dahil talagang nakakaya sa mga nadadaanan naming bahay. Kala ko ba di ka pa tinatamaan ng alak ha? Mukhang mas malakas pa yata yung tama mo ng alak eh. Tingnan mo nga talos di ka na makalakad oh. Kanina lang ang tuwid-tuwid mong maglakad ng nasa bahay pa tapos ngayon nandito na tayo sa labas, kulang na lang manghuli ka ng palaka eh. Sa unang tindahang pinuntahan namin ay wala ng alak. Ubos na raw dahil araw ng linggo at halos lahat ng mga kalalakihan ay nagiinuman din. Kaya't mabilis nang naubos ang panindang alak nun. Sinubukan naman namin sa pangalawang tindahan. Wala. Ganun pa rin. Ubos din. At sa ikatlong tindahan ay ganun din. Nagsuwestiyon akong wag na lang kaming bumili nun. Dahil ang sabi ni Alberto ay may kalayuan ng sumunod na tindahan at dadaan kami sa malawak na niyugang sinasabi niya. Sumang-ayon naman si Alberto sa suwestiyon ko. Pero itong pinsan kong si Makmak, makulit. Ayaw talagang papigil. Bibili daw kami ng alak kahit gaano pa man yung kalayo. Kung naduduwag daw kami ay siya na lang ang bibilin mag-isa. Hintay na lamang daw namin siya sa bahay at papatunayan niyang totoo ang sinasabi niyang walang aswang at makakabili siya ng alak nun. Insan, wag na lang tayong tumuloy. Wag ka na makulit pa. Ano ba makulit yung pinagsasasabi mo eh? Hindi. Hindi pwede ang gusto mo. Bibili ako ng alak at kung ayaw niyong sumamait, naduduwag kayo. Ako na lang. Mas mabuti pang magsipag-uwi na lang kayo dahil mga duwag kayo at bagay yung buntot nyo eh. Naku naman, kahit kailan talaga lumalabas na naman yung kakulitan ng taong to. Dahil nga sa pagiging makulit, wala na kaming nagawa ni Alberto kundi ang samahan na lamang namin siyang bumili. Medyo nakaramdam na ako ng inis na mga oras na yon dahil sa napakaingay ni Makmak. Kung hindi ito kakanta ng pagkalakas-lakas ay sisigaw naman na para bang nagtatawag ng tao. Ilang beses ko siyang sinaway na huwag maingay o kaya naman ay huwag niyang lakasan ang boses niya dahil makakabulabog kami ng kung sino man. Ano? Nakakabulabog? Papatawa ka ata insan eh. Kita mo namang malawak na niyugan tong pinadaanan natin eh at wala pang kabahayan. Kaya paano mo nasabing nakakabulabog ako? Sinong mabubulabog ko sa lugar na to? Mga laman lupa. Bumuntong hininga na lamang ako at tumingin kay Alberto. Nagkibit balikat lang naman si Alberto at nagsabing hayaan na lamang doon namin si Makmak. Malalaman naman umano namin kung may nabubulabog na mga elemento si Makmak dahil lobo yung bibig niya sa kinabukasan. Ginawa na lamang naming biro kumbaga. Nasa parting niyugan na kami ng mga panahong yon nang sa bigla kaming napahinto ng sabay ni Alberto. Sa kadahilan ng nakarinig kami ng mahihinang halinghing na parabang may umiiyak at nangangailangan ng tulong. Nagpalinga-linga pa kami sa pag-aakalang baka may naghahasang babae sa parting ito. Kung kanina, medyo nahihilo na ako at ramdam ko ng alak. Nang mga sandaling narinig ko ang halinghing ng babae, ay bigla na lamang nawala na parabang mabilisan kong tinakasan ng espiritu ng alak. Nawala ang hilong nararamdaman ko. Bert, naririnig mo ba yon? Tanong ko kay Alberto sa mahinang boses nun. Tumango siya at nagsabing naririnig niya rin umano ang ingay na ito. Kaya huminto din siya at hinagilap kung saan ang galing. Boses ng babae yun, di ba? Tumango ulit siya at saglit na inilibot ang paningin sa buong paligid. Sinabi ko sa kanyang alamin namin kung saan nanggagaling ang boses na naririnig namin noon dahil baka mamaya nangangailangan ito ng tulong. Matapos kasi ang halinghing na naririnig namin ay iyak naman ng isang babaeng pumupulahaw sa buong paligid. Kaya't mas lalo pa kaming kinabahan at nagkaroon ng pagpupursiging hanapin kung saan nanggagaling ang ingay na yon. Uy, Makmak! Walang pakialam sa mga kasamaan kung magpaiwan na ba o hindi Tawag ni Alberto sa nagpipigil na boses nun.
Wala kasing naririnig yung pinsan namin eh. Dire-diretso lamang ito sa paglalakad habang sumisipol-sipol pa. Mabilis na tumakbo si Alberto at hinila si Makmak pabalik. Naguguluhang nagtanong naman si Makmak kung bakit siya hinila nito. Bingi ka ba? Hindi mo ba naririnig yung boses ng babaeng umiiyak? Saglit na tumigil si Makmak at pinakinggang maigi ang ingay na narinig nun. Ilang saglit pa ay nanlaki ang kanyang mga matang dahan-dahang tumingin sa aming dalawa ni Alberto. Anong ingay na yon? Boses ba yun ng babae o batang humihingi ng tulong? Naguguluhan niyang tanong. Yan nga rin ang tanong namin eh. Tara, hanapin natin kung saan ang gagaling. Baka mamaya nangangailangan pala ng tulong eh. Hayaan ni Alberto at nagpatiuna ng maglakad nun. Mabilis kaming naglakad at sinundan si Alberto. Na mga oras na yun nawaglit na sa isipan ko yung tungkol sa bagong yanggaw eh. Ang tanging tumatakbo lamang sa isipan namin ay mahanap kaagad ang babae at masaklolohan ito. Pero habang lumilipas ang ilang minuto ay tila palayo naman ng palayo ang boses na yon. Parang nasa kaloob-looban pa ng niyugan eh. Akmang maglalakad na sana ako papasok dito nang bigla akong pigilan ni Alberto. Sandali, Mando. Huwag kang tumuloy sa binabalak mo. Mukhang kinukutuban ako ha. Ano? Ano ibig mo sabihin? Wala ka bang napapansin? Kanina pa tayo naghahanap sa babaeng umiiyak pero hindi natin makita. Ano bang ibig mo sabihin? Pinaglalaruan yata tayo. Sa tingin ko hindi galing sa normal na tao yung boses na yun eh. Kung kanino yun, malinaw namang boses yun ng babae, di ba? Hindi sinagot ni Alberto ang tanong ko. Salip ay sinabihan niya akong bumalik na lamang kami sa pinanggalingan at dalian namin bago pa maging huli ang lahat. Sa uling salitang sinabi ni Alberto ay doon na bumundol ng kaba ang dibdib ko. Nagririgudon yun at tila ba may mga nagtatambulan sa loob. Nang tingnan ko naman si Makmak, nakatayo lamang ito at tila ba na estatwa habang pinapakiramdaman ng buong paligid. Ngayon ko lang naalalang parang pamilyar sa akin yung ganitong klaseng panlinin lang eh. Bakit ba hindi ko naisip yung kanina? Sambit ni Alberto na siyang mas lalong ikinagulat ko at muling napatingin sa kanya. Insan, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Hindi magandang biro yan ha. Sabi ni Makmak. Seryoso ako tol. Hindi ako nagbibiro at hindi ginagawang biro yung mga ganitong klaseng bagay. Dahil sa kabang nararamdaman, nagmamadali ko nang iniakbang ang mga paa pabalik sa pinanggalingan. Pero ilang saglit pa ay nagulat na lamang ako nang bigla akong nakarinig ng malakas na pag-angil ng hayop. Sabay pa kaming napahintong tatlo at sa iisang direksyon nakatingin, kung saan namin narinig ang nakakapanghilakbot na ingay. Nang sa walang ano-ano'y bigla na lamang akong nakakita ng bulto ng taong nakatayo sa hindi kalayuan. At sa pakiwari ko ay lalaki yon at walang saplot sa pang-itaas na katawan. Nanlilimahid ng langis ang buong katawan nito at umaalingasaw ang napakabahong amoy na sa tingin ko ay nanggagaling sa langis na ipinahid ng lalaking yon. Nang pagmasdan ko maigi ang lalaki, nakita kong naliligo ang bibig at leeg nito ng sarili niyang laway. Idagdag pang para itong asong may nakakapangilabot na wangis at katakot-takot pagmasdan ng nakanganga nitong bunganga. Kung kaya't ganoon na lamang ang kilabot na nararamdaman ko dahil namumula at mabalasik ang mga mata nitong nakatitig sa amin. Dahil sa pagkabigla at naunahan kami ng takot na nararamdaman, kung kaya't wala nang pag-aalinlangang nagunahan na kaming tumakbo pabalik sa daanan nun. Para kaming mga batang nagpapatentero habang hinahabol ng nilalang na ito. Ito na nga ba yung sinasabi ko? Ikaw kasi insan sinabi ko nang huwag na tumuloy sa unahan eh. Pinilit mo pa talaga. Tingnan mo kung anong nangyari sa atin ngayon. Wika ni Alberto kay Makmak habang tumatakpo't pilit na inuunahan si Makmak nun. Alam mo naman palang mangyari to eh. Di sana'y pinigilan mo ako. Pinilit na bumalik na lang tayo sa bahay, di ba? Dalawa naman kayo eh. Paliw ka ba?
Kanina pa namin hinaayang bumalik eh. Ikaw tong sige nang sige. Nagpupumilit talaga makahanap ng alak. Ramdam ko ang inis at paninisi ni Alberto kay Makmak. Para matigil na silang dalawa sa pagsisisihan ay sinaway ko na sila at sinabihang itigil na ang ginagawa nilang sagutan nun. Nangyari na ang dapat mangyari. Nandito na kami sa ganitong sitwasyon. Dapat ang isipin namin ay kung paanong makatakas ng mabilis sa nilalang na humahabol sa amin. Habang kumakaripas kami ng takbot na guunahan, ay rinig namin ang mga yabag ng nilalang na humahabol. Maging ang pag-atungal nito ay hindi rin nakaligtas sa pandinig namin. Sige lamang ang pagtakbo namin, Sir Seth, dahil hindi naman kami pwedeng lumaban dito. Wala kaming dalang armas o anumang bagay na pwedeng ipanglaban. Mas lalong-lalo ring hindi kami pwedeng sumigaw para humingi ng tulong dahil isang malaking napaka-imposible. Kahit anong pagsisigaw kasi ang gagawin namin ay wala namang makakarinig sa amin. Niyugan yun eh. Ni isa, walang nakatirik na bahay. Mga higit kumulang 10 minuto pa ang tatakbuhin namin pabalik bago marating ang kabayan. Wala na kaming ibang paraang maiisip kundi ang takasan nito. Pero hindi pa man kami nakakalayo. Nararamdaman ko na may kung anong malaking hayop ang malapit na sa likuran ko at mabilis na dinakot ang damit ko sa likuran nun. Mabuti na lang at nahawakan ko ng pinsan ko, kung kaya't hindi ako tuluyang nahatak. Takot na takot ako nun. Halos hindi na ako makahinga. Halo-halo ng emosyon ko ng mga panahong yon. Pagod sa pagtakbo, takot at hilakbo dahil kamuntikan na akong bayari ng nilalang. Ang buong akala ko doon na magtatapos ang gabing yun eh. Mabuti na lang at sunod-sunod na putok ng baril ang narinig namin. Kasabay ng pagsigaw ng isang pamilyar na boses na dumapa o mano kami tuwag na wag tumayo hanggat hindi niya sinasabi. Pagkarinig ko nun, wala na. Hindi na ako nag-isip pa. Dumapa na lang ako. Ganon din ang ginawa ng dalawa. Sa ika-4 na pagputok ay umalingaw ang nakakakilabot na pag-angil mula sa kawalan. Tinamaan yon. Nung sinubukan kong lingunin ang nilalang na natamaan, ay doon pa lamang nanumbalik sa aking isipang pamilyar sa akin ang short nitong suot na kulay pula. Hindi ako pwedeng magkamali. Kaparehong kapareho ng suot ng nilalang ang lalaking nasa kabilang mesa kanina sa inuman. Mga ilang segundo din ang katahimikang lumipas bago nagsalita ang lalaking may hawak na baril. Pinapatayo na kami nito habang naglalakad sila papalapit. Nang tuluyang makalapit, doon ko palang nakilala. Ama ni Alberto ang may hawak ng baril. At si Papa at Papa ni Makmak ang nasa likuran nito. Magsasalita pa sana ako nang mapansin kong halos sabay pa silang nagtakip ng ilong. Sabay itinuro ang nasa harapan namin. At yun na nga, dahil sa takot ko kanina hindi ko na malayang pinagbagsakan ko palang lupa ay may dumi ng kalabaw. Ganun din yung dalawa. May mga dumikit din sa damit nilang dumi nun. Kaya imbis na pagalitan kami, nagtawanan pa mga ito. Habang nakatakip ang kanilang ilong ay sinabihan kami nitong sumunod na sa kanila at pagdating sa bahay, magsipagligo bago mag-usap. Pag-uwing at nakaligo at nakapagbihis, tinanong ni Alberto ang kanyang ama kung paano nito na lamang naroroon kami sa may niyugan. Sinabi naman ito na ang tagal daw naming nakabalik kaya't kinutuban na siya ng hindi maganda. Nagdala siya ng baril. Idagdag pang habang nagiinuman kanina ay kakaiba nga ang tingin sa akin ng lalaking nasa kabilang mesa nun. Tapos nung lumabas kami para bumili ng alak, wala pang mga 2 minuto ay lumabas na rin ang lalaki at madaling maglakad. Nung nalapitan niya naman ang 2 lalaking katabi nun at tinanong kung kaibigan ba nila ito, umiling ang dalawa at sinabing hindi. Kaya lang naman nila kinakausap yung dalang akala nila bisita din yun at kakilala. Doon na nga kinutuban ng hindi maganda ang papa ni Alberto at hindi siya nagkamali. Mabuti na lamang talaga't hindi pa siya nahuli. Dahil kung nagkataon nun, tiyak may nangyari sa isa sa amin. Lumipas sa magdamag na ito ay mga aswang ang naging paksa sa inuman. Wala na ring naglakas pa ng loob ng lumabas ng bahay dahil baka mamaya naririyan lang pala sa tabi-tabi ito at naghihintay ng pagkakataong makapangbiktima.
Wala nang nangyari sa amin pagkatapos nito. Hanggang sa makauwi na kami sa aming baryo.